Mukhang makakahabol pa si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas para sa kanilang third window stint sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Wala daw offer mula sa mga NBA G League team. While desperado na ang San Miguel Beermen para ma-acquire itong 2024 first round second overall pick ng Blackwater Bossing na si Cedric Bearfield. Sino ang makakasama sa package na ipapadala ng SMB? So ayun na nga mga idol, gagalaw na ang San Miguel Beermen para ma-acquire ang key offensive leader ng Blackwater Bossing na si Cedric Bearfield. Pero hindi lang SMB mga idol lang nagkakaroon ng interest dito, pati ang Converge Fiverr Xers handa rin para makapagdagdag ng firepower sa kanilang koponan. Pero sa SMB mukhang mas mataas ang chance ang mapunta ito dito mga idol. Pero may tuturing na ang trade na ito gold to tanso para sa Blackwater Elite. Makakatanggap ng lehitimong scorer machine ng team ng SMB kung sakali. Nakapag-average lang naman si Cedric Bearfield ng 21 points, 3.6 rebounds, 3.8 assists sa Season 50 PBA Commissioner's Cup plus a high quality and may potential na maging superstar sa future. 2 versus 1 yung trade na to mga idol at yung proposal ng SMB. Ito yung kanilang naging proposal and not finals and official pa mga idol at maaaring mabago pa. Kasama sa package deal ang 6'2" shooting guard na si Andreas Cahilig. Nakakamakinan lang noong Pebrero pumirma ng 2-year contract extension. At kung sakaling maging successful ang negotiation ng dalawang team, kasama din sa proposal ang 2015 PBA Rookie Draft 9th overall pick na si Jericho Cruz, a 5-time PBA champion and 2025 Philippine Cup Finals MVP. Tingin ko mga idol, mas magiging matutuwa si Cedric Bearfield kung mapupunta ito sa isang powerhouse team kagaya ng SMB, given na hirap siyang buhatin ang Blackwater Elite. While makakatanggap naman ng veteran ng Blackwater para makatulong sa kanilang pag-rebuild ng team. Pero as per Blackwater pa rin, ayon kay Homer Sison, ang source ng balitang ito, ginto kapalit ng tanso ang magiging trade na ito kung gano'n ang mga involved sa package. Pero PBA ito mga idol at ang mga kagayang trade na yan karaniwan na lang sa liga. While balitang Gilas Pilipinas na tayo mga idol at lumipad na nga pa New Zealand ang ating national team para sa upcoming third window ng FIBA World Cup Asia ng qualifiers. Marami ang wala sa original lineup ni Coach Tim Cone at isa na dyan ang big man na si Kai Sotto. Dahil ayon sa mga kumakalat na balita, kaya daw hindi kasama sa lineup si Kai Sotto para sa kanyang huling pag-try sa NBA Summer League at umaasang makapasok sa NBA. Well, suportado naman ito ng Gilas head coach kahit kailangan sana ng dagdag big man sa roster, lalo't wala din si Quintin Millora Brown due to injury. Pero sa pinaka-recent update mula ulit kay Homer Sison, mukhang wala na daw Kai Sotto sa NBA Summer League dahil ayon sa former PBA coach and a member of the Atlanta Hawks 2024 Summer League coaching staff, malabo na daw yon. Dahil kung nasa Pilipinas pa rin si Kai, requirement sa mga aspiring hooper na imbitado lumahok agad sa kanilang team a week before magsimula ang tournament. Pero included daw sa lakad din na Kai Sotto kung hindi man matuloy sa NBA Summer League eto US NCAA stint. Sa ganitong situation ni Kai Sotto mga idol, maaari pa siyang makahabol sa Gilas Pilipinas dahil by the rules ng FIBA 24 hours before ang tip-off ng laban pwede pang mabago ang lineup ng isang national team. July 3 and 6 ang magiging bakbakan ng Pilipinas kontra sa national team ng New Zealand at Australia.